want to trade with Mark Sayo. Oh! A huge KO! Marcelo has knocked out Kevin. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang Japanese monster na si Naoya Inoue ay isa na rin sa maituturing na kinakatakutan, pinakamalakas, pinakasikat at bagong alamat sa mundo ng boxing. Si Naoya Inoue ay walang takot sumagupa ng pinakamalalakas na boksingero, at lahat ng kalaban niya ay kanyang pinatumba sa pamamagitan ng super power combo body punches. Si Naoya Inoue ay may taglay na pambihirang lakas, matalas na pag-iisip, malakas na suntok na may knockout average na 88%, siya na ata ang itinuturing na perfect fighter sa kasalukuyang henerasyon. Ngunit may laban siya na hinding-hindi niya makakalimutan at isa niya rin sa pinakamadugong laban sa kanyang buong boxing career. November 7, 2019, si Naoya Inoue ay makakaharap ang parehas title holder ayon sa WBA, walang iba kundi si The Filipino Flash, Nonito Donaire. Isang napakalakas na boksingero ng bansang Pilipinas, si Nonito Donaire, at halos puro knockout din ang inabot ng lahat ng kanyang mga naging kalaban. Ganun pa man si Naoya Inoue ay hindi rin papatalo dahil isa rin itong malakas na mandirigma ng bansang Japan. Kaya match na match talaga sila ni Nonito Donaire, at isang kabang-abang ang laban na ito. Nonito Donaire versus Naoya Inoue. Bakbakan na. Unang round ay makikita ang Japanese monster Naoya Inoue na kumpiyansa sa sarili na tila kayang-kaya niyang patumbahin itong si Nonito Donaire. Hindi naman papis-indek dito ang The Filipino Flash ay naging agresibo rin siya sa laban na ito. Ang bawat manlalaro ay sabik na tapusin agad ang laban. Round 2, ay makikita mo sa bawat isa ang seryoso sa laban na tila nagbabasahan ng mga estilo at nagbabatuhan ng mga solidong mga suntok. Grabe ang lakas ng kanilang mga suntok, talagang pumuputok sa tuwing sila ay magpapakawala ng mga mabibigat at solidong mga suntok. Kitang-kita na rin dito na lamang na si Naoya Inoue pagdating sa lakas at mga patama kay Nonito Donaire. Sa pag-umpisa ng round 3 ay may sugat ng natamo sa bandang kilay si Naoya Inoue dahilan ng pagdurugo nito. Sa round 4 at 5 ay nakikita na dito ang pagkahalimaw ni Naoya Inoue, na tila walang kapaguran at habang tumatagal ang laban ay lalong itong lumalakas. Ang laban ay naaayon sa The Monster, bawat suntok nito ay solidong nakakatama sa The Filipino Flash Nonito Donaire, at isa sa paborito ng mga Hapones ay ang hiyawan ng mga fans na lalo nagpapalakas sa kanila. Kaya hindi na alam ni Nonito Donaire kung saan nanggagaling ang mga suntok sa kanya ni Naoya Inoue at hirap na siyang iwasan ito. Round 8 ay dito napatamaan ng mga solidong suntok si Naoya Inoue dahilan ng seryosong pagkasugat nito.
Sa round 9 ay pinaulanan na ni Nonito Donaire si Naoya Inoue at gustong-gusto na itong tapusin, ngunit isang pambihirang tibay ng pangangatawan ang meron si Naoya Inoue na tila kayang-kaya niya suluhin ang mga solidong suntok ni Nonito Donaire. Round 11 dito na papatutumbahin ni Naoya Inoue itong si Nonito Donaire sa pamamagitan ng body shot at liver shot punches. Final round ay dito na nila binuhos ang kanilang natitirang mga lakas, natapos ang round na may race pito sa isa't isa. At ang desisyon ay 116 hanggang 111, 114 hanggang 113, 117 hanggang 100 in favor of Naoya Inoue. Panalo si Naoya Inoue. Dagdag pa sa ating mga balita. Isang malaking tagumpay para sa former WBC featherweight champion na si Mark Magsayo, nakalaban niya dito si Isaac Abular para sa tune-up fight. Sa laban niya ay isang napakabilis niyang pinatulog si Isaac Abular, sa loob lamang ng 3 rounds. Pagkatapos nga ng mapangwasak na natamo dito ni Isaac Abular sa mga kamay nitong si Mark Magsayo, sa kanilang laban. Mukhang hindi nakakamatay ang suntok ni Mark Magsayo ay tila nawalan ito ng malay, sa lakas ng suntok nitong si Mark Magsayo. Ayon sa balita si Isaac Abular ay isinugod agad sa hospital pagkatapos mawala ng malay. Tila nahihilo at lagi daw ito nagsusuka ng dugo, at namumutla, kaya si Isaac Abular ay dumaan sa mga pagsusuri para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pinasitiskan nga umano dito si Isaac Abular, dahil sa nakakabahala na sitwasyon. Para sa seguridad ni Isaac Abular ay nag-undergo ito ng iba't ibang mga test, dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo at samuka ng dugo, lalo nakakatapos pa lamang ng masakit niyang laban kontra Mark Magsayo. Sa ulo talaga ang malaking pinsala na natamo nitong si Isaac Abular sa mga kamay ni Mark Magsayo. Kailangan agapan ang pamumuo ng dugo sa utak sa oras kasi na hindi maagapan ay tiyak na mapapahamak itong si Isaac Abular. Pwede siyang magka-comatose o mamatay. Dahil madaming pangyayari sa mga boksingero, ang pamumuo ng dugo sa utak ang pangunahing kinakaharap ng lahat ng mga boksingero saan man panig ng mundo. Ganun pa man ang sitwasyon ni Isaac Abular ay under observation pa. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.